Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Noong panahong yun, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag?" Kapwa silang mahuhulog sa hukay, ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitignan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maaari bang maging taga-akay ang bulag ng isa ring bulag? Kayabangan ang magkunwari na alam ng isang tao ang lahat. Maraming mga bagay na hindi natin alam. Mga bulag rin tayo. Kaya huwag nating ipagmamalaki ang ating karunungan kahit na marami tayong pinag-aralan. Ayaw ni Jesus ang pagkukunwari, lalo na ang ginagawa ng mga eskriba at mga Pariseo. At ayaw rin ni Jesus na mangyayari ito, lalo na sa kanyang mga alagad. Ang mga Pariseo ay mga bulag, kahit marurunong sila. Kaya hindi sila dapat maging taga-akay ng isa ring bulag na hindi nakakakita ng katotohanan. Kaya ang hamon ni Jesus ay buksan natin ang ating mga mata sa pananampalataya upang makita natin ang kahulugan ng kanyang mga ginagawa. Ayaw pa rin unawain ng mga marurunong gaya ng Pariseo at Eskriba ang mga turo ni Jesus sapagkat sila ay bulag at ayaw nila alisin ang kayabangan na bumabalot sa kanilang mga mata at pagkatao. Ano ba ang humahadlang sa iyo upang maging epektibong tagapagpahayag ng katotohanan? Paano mo aakayin ang isang taong naliligaw ng landas pabalik sa Diyos?